Okay, so eto na, sumagot na si Lacanilaw sa kanya, si Yusek Marcos Lacanilaw. Ay. Shoutouts kay Labungo TV kasi grabe, yung ibig sabihin tama yung research nila. Palakpakan natin sila. So, and salamat din kasi yung community nila, at least sila, positive sila dun sa interview. Kasi they're curious on how I'll handle it. I'm also curious. Aren't you curious? Yeah. Pero meron nagsabi sa comment section, baka mapatrouble ka dyan, Nico. Ay, nakikinig naman ako sa inyo. Pero tingnan na lang natin yung magiging reaction ni FLM dito. Kasi talagang dinaw-daw siya rito eh. Pakinggan na natin. Yung itong pinawalang bisa na nga ba ang driver's license aking ang vlogger na aking best friend na kamag-anak niyo yata. Ayan. Ang pangalan ay Norman Mangusin, aka Francisco Leo Marcos pa rin. Oo nga, kasi dapat magsilbing lesson. Though marami nang na-revoke ang license. Di na nagsuot ng seatbelt, peke pa ang plaka. So, well, yan yung nakakabilib dyan kay FLM eh. Kasi, biruin mo, with insurmountable evidence or insurmountable testimony of na sinasabi na peke yung plaka mo, he still denies. So, why is that? No, di ba? Maybe his perception of the truth is different from ours. Ano yung alibay niya doon? Tanin natin. Ayan. Ano po ang nangyari sa kanya, sir? Ito po yan. Opo, na-show cause order po siya dahil po nagda-drive siya. Hindi po totoong sa loob ng subdivision. Hindi ibig sabihin tama yung mga nagsabi na iba kasi yung geolocation ng Shakey's doon sa kanyang subdivision. Tuloy. Kasi kompleto po, nag-iimbestiga po kami. Nag-drive po yan sa labas ng subdivision sa highway, sa Las Piñas. Yun lang. Tuloy natin. Na walang seatbelt, tapos gumagamit po siya ng peking plaka. Peking plaka. Ayan. So nanggaling kay Yusek Lacanilaw na peke daw yung plaka niya. Okay. Sinasabi kasi ng marami. Actually, kay Bungo TV ko napanood to eh. Na peke naman daw talaga yung plaka. Meron na daw siyang plaka. Kaso ayaw niya daw kunin. Tuloy natin. Na meron na naman na siyang plaka na hindi naman niya kinukuha. Pangalawa. Yun. It could be the case kasi na hindi niya alam na nandun na yung plaka niya. Pero hindi natin alam kung bakit doon. At saka, meron siyang plaka na Marcos yung pangalan, di ba? So, magkakaalaman tayo kung bakit ganun. Kaya nga ako, I'm really pushing for the interview. Confronting him with this information. Gusto kong makita yung reaction niya live on cam. Na alam mo yun, mas maganda kasi yun na may nagtatanong at may kumukontra sa kanya harap-harap kesa yung ganito, di ba? Kasi parang hindi na siya naapektuhan dito. Tingnan natin kung ano yung magiging reaction niya. And lamang pa nga siya dun kasi kasama niya si Casper, kasama niya yung mga bago niyang amuyong, di ba? Pwede. Tuloy natin. Marami po siyang mga siya na rin sa sarili niya. Ang dami niyang mga vlog na violation, overspeeding, marami po. Pinagmamalaki pa. Ngayon. Alam niyo yung ibig sabihin ng yung confession, yung isang confession kasi, it's against self-interest. So yung mga ganyan, I believe, napanood ko dun sa isang abogado, si kay Attorney Dino De Leon, yung sa Liberals, na na mas mabigat daw yung confession. Kasi it's against self-interest. So ano yung moral dito? If you have done something na hindi ka aya-aya, just don't admit it, di ba? Or at least kaso siya kasi baliktad. Ina-admit niya yung mga bagay na sa tingin niya magpapaastig sa kanya. Katulad do Alam mo, I'm really interested kung ano yung ikukwento sa akin ng community ni Bungo. Kasi ako of course, kapapasok ko lang dito because of the LTO issue. Kaya, alangan namang makisali ako dun sa 5 taong content na wala naman akong kaalam-alam, di ba? Siyempre, hindi doon. Pero, it's so amazing na, na
na ganito. Dali na natin, no? Kami naman, hindi naman namin pinapatulan yung mga ganyang mga banat niya. Oo nga, kasi baka kasi nagpapalito lang. So they're sticking with the facts. Meaning to say, most likely, ang binase lang ng, yung decision ng LTO was only based on what they saw on the video. Doon sa isang, mas maganda siguro, for the sake of everyone, for everyone's sake, kasi alam ko din yung video na yun eh. Ito nga yung sinasabi ko kay Bungo TV. Kabisado ko yun. Kabisado ko kung nasaan yung ano na yun. Pero given that, ang lakas pa rin ng loob niya na ang lakas pa rin ng loob niya na magsabi ng mga kashitan na, di ba? Bakit ganun? Bakit ganun? Ito yan. Makagatas dumating sa paang tatlong sampina sabay-sabay. Wow, yan. So ito yan. Yan yung pangalan nung video. So tapos ito yung saan ba yun? Ito. Ito yung mismong video. Ayan yan, no, 'di ba? Nagda-drive sila nila Casper. Go. So nasa highway pala sila niyan, nagla-livestream siya at saka wala siyang seatbelt. So doon pa lang tatlong violation na agad. Kasi why? Walang seatbelt, isa. Nasa highway hindi yung nagla-livestream kasi 'di ba ang distracted driving inaalaw ka lang niya pag Waze yung gamit mo, 'di ba? Nagsasalita pa, 'di ba? Tapos yung plaka daw, so tatlo na agad diyan, isang clip pa lang. So this is the clip in question. Ayan yung title. So sabi ko nga sa inyo, alam ko kung nasaan yung video na yon. Ang point doon, nakikita ko rin naman yon. Nakikita rin naman niya yon. Ine-explain sa kanya yung mali niya. So bakit hindi niya pinatanggap, 'di ba? So doon yung conflict dito na gusto kong i-resolve through the interview, or maybe I can dig deeper, who knows, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, wildcard talaga to. Okay, ngayon sa interview sa meet up ko with the Bungo TV family, we will be assessing yung tawag dito, yung situation, and they will give you more information. And magparaming salamat kasi totoo lang, wala ako rito talaga oras. Sobrang wala. Ito, katulad kanina, di ba? Galing lang kami sa hearing. Nakita nyo, nagpicture-picture kami ng mga tropa ko, di ba? So, just saying na it's a, medyo mahaba-haba pa yung, tong gagatasan ko kay Francis Leo. Kasi kayo hayaan nyo na. Kung iba ako dun sa ibang YouTubers, okay lang yun. At least na-entertain kayo. Yan, lahat yan. Kung kunyari, si Food Genius, pwede kami mag-usap tungkol sa alam niya, pwede rin. Kasi kapapasok ko pa lang dito Ngayon pa lang ako, hindi naman ako late entry. It's just that wala akong time nung mga panahon na yon. Ngayon may oras na, pwede ko na siyang bigyan ng oras. And ang gusto ko, first move ko is to get an interview. Talaga, mag-uusap kami. Kaya ko siya kine-case specific sa LTO para mapiga natin lahat ng information from both ends. Ngayon maganda kasi nagsalita si Yusek Lacanilaw, 'di ba? Ganda 'yon, maganda 'to. It would be very interesting. Pero again, nakikinig ako sa inyo kasi kayo yung stakeholders ng ating channel. So kung ayaw nyo, wala naman ako magagawa doon. Ayaw nyo di ba? Pero meron din naman mga taong gusto. Okay, tuloy natin. Kasi kung ang presidente nga parating kalmado, sino pa kami na tao lang ng taong gobyerno din. So, okay, sa bagay, hindi kasi, kahit na binabanatan mo si PBBM, talagang lang siya kalma lang Mas hindi namin pinapatulan ng ganyan. Pero revoke na po yung kanyang license, driver's license. Opo, revoke na po yung license niya. Hindi ka na makakapagmaneho, boy. Kumuha daw siya ng 10 driver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Revoke na po yan. Hindi na po yan makakapagmaneho. Ouch! Kaya sa amin po hindi namin pinapatulad. Saka po ako animal advocate po ako Animal advocate pala Ay, nako.
Yun pong mga sa amin sa Batangas, yun pong mga aso na nababangaw, ginagamot at kinukulong. Yung bangaw yata, yung ano yata yun yung nababaliw, di ba? Kasi, dog breeder ako isa yan sa mga linya ko So, pag ang aso kasi nakakagat or yung rabies, hindi mo na vaccine sa kanya, minsan yun yung nauulol yung aso. Yun yung tawag nila doon. So, yun yung ine-explain niya. Yung comparison niya kay FLM. Okay, Sir Francis, hindi ako nagsabi na ulol ka. Ang nagsabi nun si Marcos Lacanilaw, yung bangaw nga, di ba? So, payag ka nun? Payag ka nun? Tinawag ang bangaw, Dapat di ka papayag na, idol. Wag kang papayag na gano'n. Kung nagpa-interview sila kanila, dapat magpa-interview ka din. Magpapa-interview na yan. Pero I'll make it worth your while pag pinanood niyo yung interview. It's going to be in-depth. Yun na lang yung sasabihin ko. Pero long time ago, we're here to make content and mag-interview. Bayag ka nun? Boy, bayag ka nun, boy? Tinawag kang bangaw? Boy, bayag ka nun? Huwag kang babayag. Huwag kang babayag. Huwag kang babayag. Magpa-interview ka din. Kung nagpa-interview si kanila, magpa-interview ka din. Huwag kang babayag. Diba, tinawag kang bangaw, Tapos yung si ate pa na nakapig, ngingitian ka. Huwag kang babayag, tol. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Let's wait for the response of kay FLM. Casper, kontakin mo ako para makapag-ganon tayo. Para maset natin to ng maayos. Doon tayo sa lugar na safety ang lahat ng tao, mag-uusap-usap tayo. At saka, huwag kayong papayag! Huwag kayong papayag! Tinawag na bangaw, yun lang. Yan lang naman po yung sa akin today, mga lods.